guys, good afternoon. Today is Tuesday, November 7. So, ngayon guys, mag-storytelling muna tayo ha. So, ito yung pang-limang vlog ko guys. So, storytelling muna tayo. Bakit ako nagkaganito? I-share ko lang i-share ko sa inyo kung bakit ako nagkaganito. Na may mild stroke ako. Noong time na yun na pandemic 2019, na yung pera namin is wala na po. Naubusan na kasi bagsak lahat, di ba lahat ng namin dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, bagsak yung mga negosyo kasi COVID. Close lahat ng mga may mga business. So, isa din kami doon na nag-close din kami ng business namin. Yung business po namin guys is nagugas kami ng carrots nung time na yun na wala pang pandemic 2018. So ngayon, ako kasi yung tao na hindi pwede mag-standby sa bahay. Kahit 2019 guys, pero may ginagawa pa rin ako sa bahay, nagba-vlog pa rin ako. Bali itong vlog ko na to, pangatlong vlog ko na to. May isang vlog ako, Lynn DIY Graph, at saka Lane Nudge Me Kitchen. Yun ang ginagawa ko. Doon, sa isang vlog ko naman, doon ako gumagawaan ako para magagamit sa bahay. Yung pangalawang vlog ko po, yung paano magluto kung ano ng mga ulam. Hindi ako mahilig sa mga ulam, pero tinatry ko rin po para matuto naman ako. Ang ginawa ko doon sa time na yun, doon ako nakapokus sa DIY graph ko na marami kayong matutunan sa akin. Ito naman, pangatlong vlog ko na to, Nudge Me Vlog. Ito naman yung personal vlog ko. So ngayon, 2019, bagsak yung mga negosyo lahat. Kahit hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, meron din. So ngayon, wala din kaming negosyo noong time na yon kasi pandemic. Diba, bawal lumabas. Kailangan pag lumabas ka, nakabaksin ka. Diba, ganun yung time na yon. Tapos, ako, nung 2020 na, pumunta ako ng Maynila para magtrabaho. Para naman masuportaan ko yung pamilya ko. Kasi may estudyante po ako, guys. May isang estudyante ako. Ang kinuha niyang isang anak ko, civil engineering. Gusto ko talagang yung mga anak ko makatapos na pag-aaral. Gusto ko makatapos sila ng college, ganun. Kasi ako noong time na ako nagka-college din ako, nagsisikap din ako sa sarili ko na hindi ako umasa sa magulang ko para makatapos ako ng college ko. Ang story na kasi yun guys. So, next time na lang na story ko yan. So, ito naman yung sitwasyon ko dito ngayon. Yung vlog, Nudge Me Vlog, ito talaga personal na buhay ko. Dito ko ipapakita sa inyo kung anong ginagawa ko. Noong time na 2020, doon ako sa Manila. Maynila po ako. Doon ako nagtatrabaho para naman masuportaan naman yung mga pamilya ko dito sa Baguio. Wala kasi kaming bahay guys. Dito sa Baguio, nagrenta lang kami. Kasi pag halimbawa na mahal kasi bahay dito guys, almost 1 million. Hindi kaya ng pera namin ng ganun. So hanggang renta lang po lang kami. Habang nandito yung mga anak namin nag-aaral. So pangalawa po, so pagbalik ko dito, pumunta lang ako dito 2020. Pumunta ako dito. Dito lang ako nagpasko. Tapos balik na naman ako sa Maynila. Doon na naman ako dito trabaho. Balik na naman ako doon. Tapos, trabaho pa rin. Pag 2021, umakyat na naman ako dito sa Baguio. Pag akyat ko dito sa Baguio, pumunta lang ako dito, New Year lang. New Year or Pasko, Rick na? Pasko lang. Tapos, balik ka agad ako. Hindi ako pwede magtagal dito sa Baguio kasi wala dito yung trabaho ko. Nandun sa baba. So, bumalik ako. Pagbalik ko doon, 2022, nung pumunta kami sa Taytay, start na ako na nagsusuka ako, ganon sa Taytay. Nung pumunta kami sa Taytay, bumibili kami na pang mga damit namin, pang maliligo kasi kami guys yung kapatid ko.
kasama ko din yung amo ko. So ngayon, nung time na yun, pumunta kami sa Taytay, nagsuka na ako. Ganun ang nangyari sa akin. So, buti na lang, nandun yung kapatid ko. Agad akong na-relax na yung katawan ko. Hindi naman masakit yung ulo ko doon. Nagsuka lang ako nang nagsuka. Yun lang. Tapos, pagbalik ko naman dito sa 2023, dito sa Baguio, dito na umatake yung high blood ko. Pero hindi ko na-feel yung sumakit yung batok ko, kung ano. Di ba pag may high blood ka, marami kang maramdaman. Pero dito kasi, nung time na yun, hindi, parang wala akong naramdaman. Biglaan lang. Tapos, nagpapasalamat ako sa mga kasama ko sa trabaho ko dito sa trading post na tinulungan nila ako. Sila yung kumuha sa akin ng ambulance, taxi para mapunta ako sa hospital. So, buti na lang nakaabot ako sa hospital. Sabi niya, losartan kasi yung ko guys, yung gamot ko sa high blood. So, ngayon, sabi ng kapatid kong nurse, sabi niya, makasira daw ito ng kidney. So, ngayon, natakot ako. So, na-stop ako. Hindi ko na tinuloy yung pagtitik ng gamot ko sa high blood. Ang sabi naman ng iba, pwede naman ako uminom ng ibang gamot na hindi losartan. Marami pala ang pagkakaalam ko guys, yun lang ang gamot sa high blood, losartan. So, hindi ko pala alam, dami palang mga pangalan ng gamot na yun na pwede mo i-take para sa protection mo sa high blood. So, ngayon guys, hindi ako nag-take ng dahil sa sabi ng kapatid ko na nurse, makasira daw ng kidney. So, ngayon, ang ginawa ko, na-stop ako ng 4 months. Hindi ako nag-take ng gamot ko para sa high blood. Ang ginagawa ko, para hindi ako maburing sa bahay, nagbablog ako. Kaya ito yung pangatlo na vlog ko na to. So, ngayon, pagkatapos ng 2019, bumaba na naman ako ng Manila 2020. Doon ako sa Manila nagtagal, doon ako nagtatrabaho. Kasi kailangan ko talagang suportaan yung pamilya ko. May anak akong nag-aaral. College na yung mga anak ko. Yung isang anak ko na panganay, na-stop lang siya kasi naubos na yung pera namin. Kasi sa BSU siya, yung isang anak ko sa BSU. Yung isang anak ko naman, BSU din, pero scholar siya. Yung bunso ko. Yung panganay ko, hindi siya scholar. So, nakasurvive kami, nakagraduate siya ng senior high. So, ngayon, bumalik na naman ako sa Manila. Pagbalik ko doon, inatake ako ng high blood. So, nung pumunta kami sa Taytay ng kapatid ko, doon ako inatake ng high blood. Nagsusuka ako, ganon. Pero hindi ko pa rin kino-continue yung pag-inom ng gamot. Yung sa high blood ko, kaya, ayun. Nung pag umuwi ako dito sa Baguio, visit lang ako dito guys, hanggang ilang araw lang ako dito. Okay guys, continue tayo So, doon ako sa Mila, bumalik ako dito sa Baguio. Pero hindi ako nagtatagal. Alis na naman ako papuntang Manila. So, nung time na yun na inatake ako ng high blood, hindi ko pa rin na-continue yung gamot ko. Pagkatapos nun guys, after February 2021, pumunta lang ako dito, mga 1 year na, 2021 sa December. Pasko din yun, umakyat ako dito sa Baguio. Tapos pagkatapos doon, 2 days lang ako dito sa Baguio. Tapos balik na naman ako sa Manila. Yun ang ginagawa ko guys. Alam nyo, miracle talaga guys. Alam nyo kung bakit. Kasi nung pumasok na ako sa wards, may mga kasabay ako Yung iba kasi hindi nakasurvive. Namatay po sila. Ako lang yung nakasurvive. Ganon. So, kailangan talaga guys, everyday ka talaga mag-pray sa Panginoon.
Siya lang talaga makakatulong sa atin kung ano mga problemang naraan. Okay guys, hanggang dito lang po yung story time ko. Kahit hindi nyo masyadong naintindihan, sana po intindihin nyo po. Don't forget to subscribe my channel, Not Me Vlog. Don't forget to click na down here in notification below para kung halimbawa mag-upload po ako ng vlog ko na bago, madali nyo po ako ma-notify na nag-upload ako ng vlog ko. Maraming salamat po. Sana po suportahan mo din yung isang vlog. Content ko po yung Len DIY Graph. Don't forget po to subscribe. Maraming salamat. Sana po may matutunan kayo sa sinasabi ko ngayon.